Okay. So, um, ang semiconductors, from the word itself, okay, ay tinatawag na tawag dito, or is, syempre iisipin nyo it's semi, so siguro isipin nyo na it's somewhere between a conductor and an insulator. Diba? So it's semi-conducting, okay, in the sense na yung behavior niya is more like an insulator, or sometimes an insulator, sometimes a conductor. Depende sa material. But the thing that you have that really stands out, or that separates yung semiconductors from from other materials, okay, is that you can control yung conductivity, okay, ng semiconductors. Okay? So you can precisely control yung amount of current na dumadaan sa semiconductor. So it's not by using resistors, kasi sa mga ordinary na circuits, di ba ang ginagawa natin is naglalagay tayo ng resistors, and that's how we control yung current. Pero dito, we control it sa microscopic level. Okay? Sa level in the order of microns and the order of nanometers. Okay? So yun yung paraan natin ng pag-control. And in fact, lahat ng technology na ginagamit natin ngayon, okay, is based on semiconductor technology. It's basically an on-off switch, or a type of material or a type of behavior na when you apply voltage, you can control yung amount of current na nagpa-pass through dun sa isang material na yan. So yun yung idea dito sa semiconductors. So tawag dito, it's more than just the material behaving as a conductor or as an insulator. Okay, so ang semiconductors, okay, can be more understood if you go down sa atomic level. So this is an example, okay, of an electron shell, okay, ng oops. Sandali, nawala yung shell. Okay, so this is tawag dito, this is an electron shell, or a Bohr model of the material na iron. Okay, so iron yung nakalagay dyan. Meron pala akong pen. So this is iron. Okay. Iron has how many electrons? Ilan? 26? Pag hindi kayo sure, bibilangin nyo lang naman, kasi ito nga example ng, di ba, ng ano ng iron, ba? So, ibig sabihin yung electronic configuration niya, kung 26 siya ay 1s2, 2s2, ba? So, kuha tayo ng light color. So, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 6 at saka 4s. 4s. Tama ba yan? 26 ba yung pag inad nyo? Tama? Okay. So, tawag dito, siguro isang tanong nyo, bakit 6 lang yan? Alam nyo ba kung bakit 6 lang yan? Supposedly, ilan yan? 10, di ba? O bakit 6 lang yan? Meron kayo idea kung bakit? Ha? Di ba dapat para ma-fill, dapat i-fill mo muna yung yung D na shell, di ba? Eh, yung D na shell ay merong 10 spots for electrons, or 5 spots pero spin up, spin down, right? Pero bakit 6 lang yung nakalagay dito? Alam niyo kung bakit? Sino may idea? Siyempre, titignan nyo dito sa arrangement ng shell. So, itong arrangement na ito, okay, yung arrangement na yan, okay, is based on energies. Okay, energies ng tawag dito ng mga electrons. Okay? So dito,
Okay, yung 3D, kaya so 10 yan, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And dito naman yung 4P, okay, yung 4S pala, yung 4S is somewhere here. Diba? So kung titignan nyo, yung 4S na energy level ay mas mababa kaysa 3D. So actually, unang nafe-fill yung 4S kumpara sa 3D. Okay? So 4S2 muna, and then yung natitirang 6, yun yung ilalagay niya sa 3D. Okay? Ngayon ito, nako-compute yan gamit ang quantum mechanics. Okay? So, pero hindi yan magiging coverage ng quantum physics sa undergrad level. Okay? So, quantum mechanics, quantum chemistry. So, pero in any case, yan yung rason kung bakit 6 yung nakalagay dun sa 3D na shell. Okay, kasi una mo nang fini-fill yung 4S bago yung 3. Well, mas mababa yung energy level na. So, in any case, yung 4 indicates na siya pa rin yung outermost shell. Okay? So, nasa pa rin yung nasa pinakalabas. Actually, hindi. Ang nasa pinakalabas ay yung 3D. Kasi kaya nga mas mataas yung shell strength. Okay? Mas mataas yung energy level. Okay? So, yan yung para sa iron. Okay. Now, iron, alam natin is anong klaseng material in terms of conductivity ang iron? Metal, right? Iron is a metal. Okay? So mataas yung kanyang relatively mataas yung kanyang conductivity. Okay? Okay. Now, tignan naman natin ang silicon at saka ang germanium. Okay? Sa silicon, ilang electrons meron ng silicon? At ang germanium, ilang electrons meron ng germanium? Ha? 14 lang ba? 14 lang ba? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3, 4, 3. Parang 3 times 1. Oo nga, 14. Sige. 14. And then sa germanium, ilan yung electrons? Ilan? 32. Okay. Ano yung common sa silicon at saka sa germanium? Kung titignan niyo lang dito sa figure. So tetravalent meaning yung outermost shell niya ay 4 lang yung electrons. Okay? So, diba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now, yung mga electrons na yan ay makipag-interact with other electrons ng ibang atom. Okay, now if you have a material, a silicon material, so you have ang tawag dito, yung magiging arrangement ng silicon, okay, ay andyan yung isang silicon and then may 4 na it's bonded with 4 other silicon atoms. Okay? Ganon din yung germanium. So essentially, ganito yung magiging itsura ng silicon. Okay? Ng silicon material. Okay, so you have yung silicon, yung kanyang 4 na electrons. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, and then you have the other electrons from the other silicon na nakipag-interact with other electrons. So 1, 2, 3, 4. So itong electron na ito interacts with that, at itong electron na ito interacts with that. Okay, tingin nyo anong klaseng interaction to sa chemistry? Anong klaseng bonding to? Ano bang ibig sabihin pag ionic na bonding? Ha? Ano na? Transfer yung electron pag ionic? And pag covalent? Okay, so anong klaseng bonding to? Kasi nag-share lang sila ng electrons. Right?
Bakit sila nag-share ng electrons? Kasi dun sa outermost shell, mabalikan natin ito, dun sa outermost shell, anong shell yan? Yung sa pinakalabas. Ilang electrons dapat meron sa shell na yan? 8, di ba? Kulang siya ng 4. Saan niya kukunin yung 4 para maging stable siya? Yes, kukunin niya yun sa electrons ng ibang silicon. So now, pinaghahatian nila yung electrons na yan. So itong silicon na ito, yung silicon na yan now has 8 electrons. So stable na siya. Pero it's being shared by or with another silicon atom. At ito, sinishare. Yan. Okay? So merong sharing ng electrons. Yun na nangyayari. So may covalent, yung silicon is covalently bonded. Okay, now silicon in itself is a poor conducting na material. Okay, pag nag-apply kayo ng current dyan, you will have very, very little current na hindi useful. But, di ba, tulad na sinabi natin kanina, you can, itong ganitong mga klaseng materials, you can change its conductivity by simply doing something to the material. Now, in terms of conductivity, usually we describe ang isang material sa ganitong klaseng picture. Okay, meron tayong tawag dito, electrons dito. Okay, dun sa field na bands. And then meron tayong regions, energy regions, okay, na potentially pwedeng pumunta dun yung electrons. Okay? So ang tawag natin dito ay dito sa baba, ang tawag natin diyan ay valence band, and dito ang tawag natin dito ay conduction band. And pag sinabing band, these are energy band levels. Yung y-axis is energy. Okay? So for an atom, okay, yung highest energy level na ino-occupy ng atom is nandito sa level na ito. Okay, nandiyan sa level ng valence band na yan. Okay? So the more you go down, okay, the more negative yung energy. So ibig sabihin mas malapit ka na mas malapit sa nucleus. Okay? Etong tawag dito, yung dash line na yan, okay, yan yung tinatawag na Fermi energy. Okay, and you can think of it as yung zero potential. Kasi anything below this has negative potential. Okay, and anything above that has positive potential. So to get for an electron to move from the valence band papunta sa conduction band, okay, you have to add energy. Okay, and maraming paraan para mag-add ng energy. You can use photons, okay, and you can also use tawag dito electricity. Mag-apply kayo ng voltage. Okay, as we will see later. Okay, now bakit mo gusto silang ilagay sa conduction band? Well, in the first place, kaya nga siya tinawag na conduction band kasi hindi nga siya, yung potential na naramdaman niya is positive. So it can move around. Much easier kumpara sa kung nandoon siya sa valence band. Kasi sa valence band, yung potential energy is negative. So ramdam niya talaga yung attraction niya dun sa nucleus. Okay? So you want to apply energy para magkaroon ka ng electrons dun sa conduction band. And when you have electrons in the conduction band, then you have higher, more usable na current. More usable in terms of yung practice. In practice na kailangan na current. Okay, so yun yung goal dito sa mga semiconductors. We have to modify itong arrangement na yan ng silicon in some way such that yung mga electrons na yan ay aakyat from the valence band to the conduction band. Since these electrons sa silicon ay covalently bonded, so it's not just yung nuclear interaction ng electrons, but it's also yung covalent interaction ng mga electrons, yung nagfo-force sa mga electrons to remain in the valence band. Naintindihan niyo? Okay, so kailangan nyo mag-apply ng energy or you have to do something para umakyat yung mga electrons na yan dun sa conduction band. Okay.
Now, just to siguro briefly describe itong band diagram na tinatawag. For a metal, okay, kaya naman maraming electrons sa metal, okay, dahil yung conduction band na anong kulay yung nakikita niyo sa conduction band? Ha? Medyo black, ano? Pero blue kasi dito. Anyway, so yan, yung conduction band is ay nag-overlap with the valence band. Okay. So yung mga electrons na nasa valence band, nasa conduction band na rin sila. So, di ba, konting tulak lang sa kanila, you only need to apply very small amount of voltage para mag-move yung mga electrons na yan. For an insulator, okay, yung energy between the valence band sa topmost energy ng valence band, okay, at yung bottom level ng conduction band ay mataas. Okay? Now, yung difference ng energy between yung bottom level ng conduction band at saka yung topmost level ng valence band ay tinatawag na band gap. Okay, and band gap is a very important parameter pagdating sa semiconductor physics. Okay? Pag sa semiconductors, yung band gap ay relatively mas maliit kumpara sa mga insulators. Now, kung itatanong ninyo, gaano kaliit bang pinag-usapan o gaano kalaki yung pinag-uusapan? Okay, so siguro hindi kayo familiar dito sa mga materials na ito, pero yung mga materials na yan, they're mostly tawag dito semiconductor materials. Pero tingnan natin kung may mahanap kayong familiar na material dyan. Zinc oxide, okay, kasi yung iba sa inyo nagwo-work na sa zinc oxide, di ba? Okay, so zinc oxide, yan. Anong ang tawag dito? Anong band gap ng zinc oxide in electron volts at room temperature? Okay? Ang band gap niya is 3.37. Alam niyo ba kung insulator siya or conductor or semiconductor? Doon sa mga nagwo-work sa insulator? Nagko-conduct siya poorly, di ba? Okay. So pero may conductivity siya pero hindi siya useful hindi siya useful na energy. Now, ang isang siguro familiar talaga sa inyo dito ay diamond. Diba? Obviously, ang diamond is an insulator kasi kahit anong ilagay niyo na voltage sa diamond, hindi yan magko-conduct ng electricity. Right? And pag tinanong kayo kung ano yung mga range ng energies ng band gap na pwede niyo i-consider as an insulator, ang sasabihin nyo is, paghuhugutan nyo na example is, diamond. 5.5 electron volts, that's considered it's already considered an insulator. Zinc oxide, pwede nyo siguro i-consider yan as an insulator. So, siguro as a rule of thumb lang, anything above 3 electron volts, okay, ay pwede nyo nang i-consider as nagbe-behave as an insulator. Anything below that, okay, tawag dito ay semiconductor. Actually, ang silicon carbide nga is is an insulator. So ano rin, medyo ano rin yun. Ano lang naman yun rule of thumb lang naman yung 3 electron volts. So it's not a strict rule. Now, anong mapapansin niyo sa mga semiconductor materials na yan? Other than silicon at germanium, anong mapapansin niyo sa mga semiconductor materials? At saka selenium pala. Ha? Yung. Yes. So actually, it's a compound material. Yung mga semiconductors na nandito ay compound materials. In other words, hindi ka makakita ng semiconductors other than silicon, germanium, tsaka selenium. Actually, selenium hindi ginagamit yan kasi anyway. So lahat ng mga semiconductor materials ay compound materials. At least
Okay? Pag nagbabasa kayo ng mga, siguro yung iba sa inyo, nagbabasa na ng papers about semiconductors. Meron pang tawag dito, ternary, quaternary, three compound materials, four compound materials, lahat yun ay semiconductors. Okay, so to make a semiconductor, kailangan mag-introduce tayo ng foreign material. Okay, dun sa base na material. Okay, now for silicon, asan ba dito ang isang example ng silicon? Wala. Kasi ibang mga ano to eh. Extrinsic kasi ito ng semiconductors. Okay, so anyway, doon tayo mag-start sa silicon. So silicon ang base material natin. How do we make silicon a semiconductor material? Actually, it's already a semiconducting material kasi tingnan niyo yung energy niya. It's 1.11 electron volts. But even then, okay, hindi pa rin siya useful enough, okay, para gamitin sa practical applications. So we have to make it a bit more useful. Okay? Now, just siguro to complete yung idea ng band gap, ang nangyayari dito, ang pinag-usapan natin dito is we need to apply energy from sa electron na nasa valence band para umakyat siya dun sa conduction band. Okay? Now, yung pag-akyat ng electron ay tawag dito along the energy axis. Okay? So, pag ganyan, ang tawag dito sa band gap na yan is a direct band gap. Now, siguro anong tatanong nyo, ano ba tong ano na to? Ano yung x-axis na yan? Kasi yung y-axis nyo is energy axis. Diba? O ngayon, ano yung x-axis na yan? Okay, now, merong ganitong klaseng picture. Okay? This is an energy versus momentum, okay, na graph. So, H bar K. So, energy versus H bar K. Okay. So, tawag dito, there are materials, okay, na kung saan yung lowest energy sa conduction band is not aligned dun sa highest energy sa valence band, like silicon. So, in order for an electron to jump from the valence band to the conduction band, you not only, ang kailangan mo ay two things. Energy na directly akyat and apply kayo ng momentum. Momentum ng ano? Anong klaseng momentum yan? Of course, yung energy ay energy ng electrons. Pero yung momentum ay momentum ng electrons pa rin kasi yun yung ano, 'di ba? Yun yung tawag dito, yun lang yung material na pinag-uusapan natin dito. Pero ano ibig sabihin ng momentum ng electron? Hindi ba energy is nagko-correspond na rin yun sa ano, sa momentum kung isipin natin in terms of, for example, kinetic energy? Well, it's not like that kasi yung energy na nandiyan ay anong tawag dito? Potential energy that you get from somewhere else, from light, from voltage, 'di ba? So it's not kinetic. It's not kinetic energy. In fact, yung kinetic energy ay nandito sa axis na to, sa momentum axis. So, anong klaseng type ng ng energy yung meron diyan? So, ang type ng energy na meron diyan ay vibration. Okay? Pwedeng sound. So, vibration yung nandiyan. Okay. So, malalaman nyo pagdating sa tawag dito, pag fourth year na kayo, fourth year, na, okay, merong tinatawag na tawag dito, vibrational energy, at yung vibrational energy na yun ay quantized in the same way that light is quantized. Diba? Ano bang quantum ng light? Anong quantum ng light? Ha?
Ilan to? Ano to? So ilan? Okay. So yun yung ano nyo, yun yung quantum. Anong quantum ng light? Photon. Okay, photon ang quantum ng di ba? Ang particle ng light is a photon. Okay, now meron ding quantized din ang vibration. At ang particle ng vibration ay tinatawag na phonon. At yung phonon na yan ay yung merong momentum. Okay, so you have to apply vibration and mag-a-apply din kayo ng light energy. Okay? Para tawag dito, para umakyat yung electron from the conduction band, from the valence band to the conduction band. Of course, there are semiconductor materials na aligned na yung na aligned na yung yes, nag-work pa rin. Na-aligned yung conduction band at saka yung valence band. Okay, so yun yung okay. Aligned pa rin sila. Pero yung and one such material ay gallium arsenide. Okay? So if you need phonons to activate yung electrons, then ang tawag sa band gap niya ay indirect band gap. Okay, indirect band gap. Pero kung hindi na kailangan ng phonons at sufficient na yung light to move the electrons from the valence band to the conduction band, yung band gap niya ay direct. Okay? So yan lang yung dalawang types ng band gap. Okay. Any questions so far? Okay, ngayon tingnan natin kung paano natin i-activate yung pagiging semiconductor ng silicon. Okay, alam kong hindi klaro. Kasi pangit yung image. Zoom ko kasi. Okay? So dito muna tayo sa unang figure na ito. Yung figure na nakikita niyo diyan, well, maano niyo naman, madi-discern niyo naman na +4 yan, di ba? So yung silicon atom, merong 4 na electrons sa outermost shell. And nakipag-share siya ng electrons with the other silicon atoms. Okay? Okay? Now, what we're going to do now is to introduce a new material. Ano yung new material na yan? Shit, ano to? Okay. Malalaman natin kung ano yung new material na yan. Meron kayong periodic table? Ha? Meron ba kayong periodic table dyan? Arsenic. Kung titignan yung periodic table, nasa anong group ang silicon? Group? Group 4. Kasi 4 nga yung electrons na kailangan para lang mabuo siya, di ba? Tama? Tama? Ang arsenic, anong group niya? Group 5. So ilang electrons yung kailangan para mabuo? 3. Ibig sabihin, ilan electrons meron na siya? 5. 5, di ba? Ano yung mga kagrupo ng arsenic? Phosphorus, nitrogen, arsenic, antimony, tsaka bismuth. Okay? Lahat yon ay pwede nyo gamitin to replace one of the silicon atoms. And when you replace a silicon atom with a +5 material, okay, then yung 4 na electrons
nung +5 na material na yun will be covalently bonded with the other, will have covalent bonding with the other silicon atoms. Tapos may natitira kang isang electron na medyo out of place, medyo lost. Pero may extra siyang energy kasi hindi niya alam kung saan siya hindi niya alam kung saan siya lulugar eh. Meron bang ganun yung feeling sa inyo? Na hindi niyo alam kung saan kayo lulugar? Okay, marami pa naman ibang pwesto rito kung hindi niyo alam kung saan kayo lulugar. So, meron siyang extra na energy. Okay? And yung energy niya actually ay mas mataas kaysa valence band energy. Okay? Pero nasa baba pa rin siya ng Fermi level. Okay? So if you recall, okay, ito yung ating valence band. Yan yung Fermi energy level, hindi may conduction band. Kung mag-introduce ka ng tawag dito ng +5 na atom, at yung energy ng mga extra electrons nandito lang banda. Okay, so nandiyan lang siya. Okay, kung +5 yan. Okay? And the more you introduce, okay, +5 okay, na atoms dun sa material, the more electrons na meron. So the more electrons na meron, sila yung magpa-participate niyo sa conduction. Even if they're not in the valence band, they're above the valence band, magko-conduct pa rin siya. Much better than kung wala yung mga electrons na yan. Much better than kung pure silicon lang. Okay, kasi hindi nga nila alam kung saan sila lulugar eh. Diba? So it can move around okay, dun sa silicon. But you don't replace all of the silicon. Otherwise, magiging arsenic na siya. And you don't replace it, siguro you only use about 5% or even less. You replace about 5% of the silicon or even less. That's the only tawag dito, percentage ng material na introduce mo, okay, just to get enough conductivity. Okay, enough na 'yon para maging tawag dito, useful na material. Okay, now ang tawag sa process na ito ay doping. Okay? Doping. Now, in practice, paano ba tayo nagdo-dope ng material? I mean, hindi naman tayo kumukuha ng tweezers at tatanggalin natin isang silicon atom, di ba? Hindi natin kayang gawin 'yun. At ipapalitan natin ng arsenic. Ang gagawin natin diyan is, so we have a silicon material, i-expose natin 'yan sa isang tawag dito, sa isang device, okay, na ang laman ay arsenic. Okay, well, arsenic compound, pero i-release niya kasi yung arsenic na 'yon. Pagkatapos, mag-apply siya ng voltage between the silicon and arsenic, very high voltage, yung arsenic ngayon mag-accelerate. Diba? Pag nag-accelerate siya, tatama siya ngayon sa silicon. At anong gagawin niya sa mga silicon atoms? Tatanggalin niya. Isa-isa. Yung mga silicon atoms na yun. Okay, so ganun yung paraan ng pag-replace ng silicon atoms with these foreign material. Okay? So you bombard them, okay, in order to dope them. Ay, ito pala yung picture nung sinasabi ko. So, yan. So, dito yung, actually, yung pag ganito pala, pag ganito, na nag-introduce kayo ng +5, yung Fermi level yung aakyat. Sorry, mali yung pag-describe ko. Yung Fermi level yung aakyat. And lalapit siya dun sa conduction band. Okay? So, kung silicon lang yan, nandito lang siya sa gitna. Pero dahil nag-dope tayo, okay, aangat ngayon yung Fermi level. Okay, so mas malapit na siya sa conduction band. At dahil konting energy lang yung kailangan ng electrons na nandito, okay, kaya-kaya niya nang pumunta sa conduction band. Okay, ngayon, pwede na siya mag-participate sa conduction. Okay? Okay? So doping introduces, tawag dito, new materials to the silicon, and it allows this new material, okay, to have electrons that conduct dun sa material. Now, ang tawag diyan sa electron na yan, ang tawag dito sa semiconductor na yan is an N-type semiconductor material. Bakit N-type? Kasi yung nagpa-participate sa conduction ay
negatively charged, which are electrons. Okay, so tatanungin nyo, meron pa bang ibang letters other than N na tawag sa semiconductor? Well, meron tayong 25 letters na pagpipilian. 29 kung Tagalog yung inaano natin. Okay? Isang type ay P-type. Dalawa lang yan. N-type at saka P-type. P stands for pogi. Okay, positive. Okay? Stands for positive. Okay? Bakit positive? Kasi this time, i-replace natin yung silicon with a +3 material. Teka lang, tatlo lang yung electrons nung tatlo lang yung electrons like boron for example. Tatlo lang yung electrons niya. So ibig sabihin, merong isang silicon diyan na walang ka-share. Di ba? Anong mangyayari sa kanya ngayon? Wala siyang ka-share. Ha? Maghahanap siya ng ka-share. Right? So mangyayari is yung absence ng electron, okay, ay tinatawag na hole. Okay? Okay, yung absence ng electron ay tinatawag na hole. Okay? And yung hole, yung nagpa-participate sa conduction. Okay? Hindi electrons. Kaya positive, kaya P-type siya. Kasi yung hole yung nagpa-participate sa conduction. Teka lang, ang hole is an absence of electron. Paano siya nagpa-participate sa conduction? Diba? Paano siya nagpa-participate? Ay, paano nag-move paano nag-move yung hole? Right? So, ang nangyayari is this. Ano bang, kasi ang labo ng image, ano? Ay, ito. Yun, may nakita akong hole. Ayan. Walang electron dyan, di ba? Walang electron. Okay. So, ang mangyayari dyan ay, actually, ito rin pala hole din to. Okay. So, ang mangyayari dyan ay, yung isang electron, for example, this one, ay pupunta doon sa hole na yan. Okay? At anong mangyayari ngayon dun sa pinanggalingan ng electron? Magiging hole na. Di ba? Hole na walang H. Walang W, sorry. Walang W. Mali, sorry. Saan lang magjo-joke, mali pa. Okay, hole na walang W. Okay? So, hindi na siya hole, kundi hole na siya. Okay? May hole kang bago, makikita ng ibang electron yan. Pupunta siya doon. So, may bago ka na namang hole. So, actually, yung hole nangaagaw ng electron. Okay? Buti na lang boron to at hindi arsenic, ano? Kundi asshole siya, di ba? Kasi nangaagaw siya ng electron eh. Okay, siguro. Alam ko na magiging evaluation ko nito. So, paano nagpa-participate ang hole sa conduction? Actually, ang nagmo-move ay yung electrons. Nagpupunta kasi yung electrons dun sa holes. Right? Pero kung titignan natin sa wider scale, it's as if yung hole yung nagmo-move around. Right? Right? Okay? So ang tawag sa ganitong klaseng tawag dito, particle, we can call the hole as a particle. Ang tawag sa kanila is a quasi-particle because they're not real physical particles. Okay? But they move around like particles. And in fact, merong mass yung hole na yan. Weird, no? Okay? So yung quasi-particle na yan is associated with a certain mass. But it's not a physical mass, but it's a mass na tawag dito na nararamdaman lang nung buong system. Okay? So yun yung description natin diyan. So ngayon, itong mga quasi-particles na itong mga holes na yan, sila yung nagpa-participate sa conduction. Okay, so in terms of yung conduction band,
So in terms of yung ano, yung hindi conduction band, ito yung energy band diagram. Nasa na ngayon yung Fermi level? Okay? Yung Fermi level bababa, mas malapit sa valence band. Okay? Kasi puro holes yung nandiyan eh. Okay? Tapos, yung mga electrons na nasa valence band, sila yung aakyat sa Fermi level. Ano mangyayari ngayon dun sa pinanggalingan nila? Merong holes. Diba? At yung mga holes na yan yung mag-move around sa valence band, hindi sa conduction band. Even more, ano, diba? Even more intriguing kasi kaya nga to tinawag na conduction band kasi dito dapat yung ano eh, dito dapat yung movement, di ba? Pero dito naman ang movement is due to the holes. Okay, so that's why ano tawag dito? Meron pa ring conduction sa valence band. Okay, because of these holes. Okay? Any questions? Yes. Pag 2. Pwede naman. Pwede naman. Para mas maraming holes. Tawag dito, in practice hindi talaga ginagamit yung plus 2. Kasi ano mo tignan nyo, anong materials yung nasa plus 2? Ha? Yes. So actually yun nga, metallic na nga sila eh. So hindi siya magbe-behave as a semiconductor talaga. Pero yung nasa plus 3, so boron, ano yung mga nandoon? Aluminum. Okay. Tatandaan nyo ba lahat yun? Okay, sige. Balikan natin dito ngayon. Tignan nyo yung table. Anong combination ng mga materials yan? Combination yun ng plus 3 and plus 5 materials. Right? Tama? Indium tsaka antimony, nasan sila? Indium, nasaan? Anong group? 3. Ang antimony, 5. Diba? So you can create semiconductors using by combining plus 3 tsaka plus 5 na materials. Okay, para makomplete yung 8 na siya. Okay? Okay, at tignan niyo yung mga band gap ng mga ano na yan, mga compound materials na yan, 0.17, 0.27, 0.29, sobrang baba ng kanilang band gap. Okay, and that's why we call these semiconductors kasi by doping or by using a combination of these materials, you can control yung band gap nila or yung conductivity ng mga materials. Okay? Questions? Okay, so yan na basically ang semiconductors. For now. Kasi babalikan niyan next year sa solid state physics. Mas deeper yung ano, mas deeper. Deeper yung ano nyo, yung discussion nyo sa semiconductors pagdating sa 183. Sa fourth year ninyo. Fourth year! Okay? Okay. Now, diniscuss lang natin to kasi kailangan natin itong ganitong concept sa isang electronic device. Okay? Anong klaseng device yung gagamitin natin? Well, ang i-discuss natin ngayon is a device that will form what are called PN junction. Siyempre, yung P dito ay P-type na semiconductor at yung N dito ay N-type na semiconductor. Now, kung kukuha ka ng P-type na semiconductor tsaka N-type na semiconductor, remember there's still silicon-based na. Silicon-based sila pareho pero magkaiba lang yung doping. And in other words, magkaiba yung materials na nilalagay. Pag N-type, yung material ay plus 5. Pag P-type, yung material ay plus 3. Pag pinagdikit mo sila, anong mangyayari dun sa dalawang material na yan? So, dito sa left, itong figure na ito, sa left part
ay p-dope. At sa right part ay n-dope. So pag sinabing p-dope, these are p-type semiconductor materials. Pag n-dope, these are n-type semiconductor materials. Initially, syempre, lahat ng mga electrons, okay, sa n-type na material, okay, ay nag-move around lang. At yung holes sa p-type na material ay nandoon din. Okay? Pero once na ipagsama mo sila, ano sa tingin nyo mangyayari? Meron sa n-type na material, ang dami mong electrons. Sa p-type na material, ang dami mong holes. Ano sa tingin nyo mangyayari sa mga ano na yun? Yeah, so ma-attract yung electrons na yun at saka yung holes sa isa't isa. Tama? Tama? Okay. So, pupunta yung electrons ng n-type material dun sa p-type na material. At pupunta yung holes ng p-type material dun sa n-type na material. Pero hindi yan mangyayari continuously. Okay? Magkakaroon lang yan ng limit. Okay? Sa pag-diffuse. So yung movement is actually by diffusion. Okay? So may limit lang yan sa pag-diffuse. Okay? So ang limit is this. So hanggang dyan lang yung mga electrons o yung dami ng electrons and hanggang dito lang yung dami ng holes o positive charges. Bakit? So tingin nyo, bakit? Bakit siya nalilimit? Ano magpe-prevent sa mga holes? Dito na. Ano magpe-prevent sa mga electrons na nandito na mag-move pa further doon? At yung mga holes na nandito mag-move pa further. Repulsion. Electrostatic na repulsion. Okay? Okay? And so, mangyayari is ganyan lang yung ganyan yung end point niya. Yan yung equilibrium ng system na yan. So meron ka lang region na may mga electrons ka at may mga holes ka. At ang tawag doon sa region na yon, ano kaya sa tingin niyo yung tawag doon sa region na yon? Ang galing niyo, paano niyo alam? Space charge region. Space charge region. Okay, at yung space charge region na yan ay nagpo-form ng electric field. Okay? Anong direction ng electric field? Always from the positive towards the negative charge. Okay, so ang direction ng electric field ay papunta sa left in this figure. Okay. So in terms of charges, pwede natin i-picture yung tawag dito, yung P, ang tawag na natin diyan ngayon ay PN junction, okay? Tawag natin sa kanila ay PN junction. So pwede nating i-picture ang charge versus position, okay, using this figure. Okay, yan. Doon sa baba. Okay, so syempre meron kang electrons doon sa left part nung separation between the p-type at n-type material, and then sa right ng separation meron kang positive charges. Okay, and that forms or that causes yung formation ng electric field. At dahil meron kang electric field, meron ding potential na na-form dun sa region na yan. Okay. Okay? So in other words, dahil may potential, kung may extra electrons ka dito, hindi na siya makakalusot doon. At kung may extra kang hole dyan, hindi na siya makakalusot dyan. Familiar ba yung system? So this acts like a
tunnel barrier. Okay, so yung maliit na space charge region doon acts as a tunnel barrier. Okay? Di ba? Nabubuo na lahat ng pinag-aaralan niyo sa electronics physics tsaka quantum physics, no? Fortunate ba na ako yung natuturo ng both or akala ko sabi niya hindi. Buti na lang may dinagdag ka. Ano na? Hindi yata. Hindi, last year ako rin yata. Okay, so yung electric field, ganyan yung itsura. Okay? And then yung voltage, yung potential ay ganyan yung itsura. So meron kang ngayon built-in voltage. Okay? Na meron ganitong shape. Okay? Negative siya dun sa P-type region, and then aakyat siya, and then magiging positive na siya dun sa tawag dito, sa N-type na region. So yung difference na yan ng voltage from here, dun sa N-type, and here, dun sa P-type, yan yung tinatawag na built-in voltage. Yan yung potential barrier niya. Energy ng potential barrier. Well, yung energy ng potential barrier is E times delta V. So, kailangan nyo magdagdag ng electronic charge. Okay, any questions? Okay? So, paano to ngayon useful? Paano to magiging useful ngayon sa electronics? Okay. So, ang gagawin ninyo is mag-a-apply tayo ng potential. Okay? So, paano tayo mag-a-apply ng potential? Dito. Ko-connect tayo ng wire dyan. Apply tayo ng potential. Pag ganyan. Okay? Pag nag-apply tayo ng ganyang potential, yung built-in voltage na yan ay mababago yung magnitude. Depende sa direction ng potential. You can increase yung built-in voltage, increase yung tunnel barrier, or you can decrease it. Depende nga sa direction. Okay? So, ganun yung ginagawa dito. So, the equilibrium, ganyan yung itsura ganito na yung magiging itsura nung energy band diagram. If you recall, yung energy band diagram for a P-type, ganyan, di ba? Di ba? Yan yung energy band diagram for a P-type. Andito yung Fermi level. Mas malapit sa valence band. Tapos, pag N-type, yung Fermi level nandun malapit sa conduction band. Pag binagdikit niyo dalawa na yan, ang natural na mangyayari is yung Fermi level dapat mag-align. Okay, so originally, ganyan siya. Diba? Ito yung P-type, ito yung Fermi level ng P-type. N-type, ito yung Fermi level ng N-type. Pero, tawag dito, sinabi nga natin na magkakaroon ng diffusion, and as it diffuses, mag-align yung Fermi level na yan. At pag nag-align yung Fermi level na yan, ganito na yung magiging itsura. Okay, so meron kayo, remember yung y-axis is always energy. So energy yan parate. So meron na tayo ngayong energy difference between this conduction band at saka this conduction band. At yan yung delta V. Yan yung potential na sinasabi natin dito kanina. Yan, yung built-in voltage. Okay? Okay, so ito rin yan. Ito rin yung built-in voltage. Delta. Okay, so ang tawag dito is a band bending. So nagbe-bend kasi originally ganyan siya, straight lang yung band niya, di ba? Pero dahil nag-align yung Fermi level, nag-bend na yung bands. Okay, so meron siyang ganyang klaseng bending yan. Nag-bend siya ng pagganyan. Okay? So ito na ngayon yung equilibrium na band diagram for a PN junction. Okay? Okay, tapos etong minus XP at saka minus XN, yan yung space charge region ninyo. Okay, yan yung distance, yung thickness ng space charge region.
Okay. Now, sabi natin, we can apply voltage. Okay. Ito yung isang paraan ng pag-apply ng voltage. Yung positive terminal ng battery ninyo, ilagay nyo sa P-type. At yung negative terminal, ilagay nyo sa N-type. Pag yung positive terminal nasa P-type at yung negative terminal nasa N-type, anong mangyayari dun sa electrons at saka holes or positive charges? This is positively charged, di ba? Ito ay negatively charged. And ito yung ating space charge region originally. Pero dahil naglagay tayo ng positive charge dito at negative charge doon, at meron kang electrons dito, meron kang holes dito, ano sa tingin nyo mangyayari dyan? Siyempre, yung electrons na nandito, okay, yung mga electrons na yan, ma-attract siya dun sa positive charge, at yung holes, positive charges na dyan, ma-attract dun sa negative charge. So, ano mangyayari ngayon sa space charge region? Ninipis. Diba, ninipis. So, yung tunnel barrier ninyo, numinipis yung width. Okay? Now, sa physics, yung space charge region, sa physics, ang tawag dyan is space charge region. Pero sa electronics, ang tawag nila dyan ay depletion region. Okay. So, depletion regions. Pareho lang yan sa space charge. Okay, mas smooth sa dila yung depletion region, so yun yung gagamitin natin na word from now on. So yun yung depletion region ninyo ay ninipis. Okay, yun yung nangyayari sa pag nag-apply kayo ng ganyang klaseng configuration, okay, na voltage. Positive terminal sa P-type, negative terminal sa N-type. Ano mangyayari sa energy band diagram? From a bent na band diagram, mag-apply kayo ng voltage, syempre lumiliit to ngayon, di ba? Liliit yan. Right? At dahil lumiliit yan, ganyan yung mangyayari. So, nababawasan yung bending niya. Ito yung applied voltage. Hindi ako marunong mag-spell. Voltage. Yan yung voltage ng battery. Okay? So, yan yung applied voltage niyo. E times applied energy. So, pag ganun yung nangyayari, ang configuration ang tawag na sa configuration na yun is a forward bias. Okay? Forward bias, numinipis yung depletion region at nababawasan yung band bending. Okay? Okay? Siyempre, merong current. Okay? Pag-usapan natin yung current mamaya-mayang konti. Now, pag pinagbaliktad natin yung terminals ng battery, oops. Sige na nga, yun ang unang didiscuss ko. Yan, pag pinagbaliktad natin, obviously, ang tawag natin dyan ay reverse bias. So, from a bent, ang mangyayari sa depletion region ay kakapal. Diba? Kakapal. Bakit kakapal? Kasi yung positive charge, itong positive charge na yan, ay mag-a-attract ng more electrons na nandito. Okay? So, yung electrons mag-move. Okay, mag-move na ganyan yung electrons. Papakapalin niya ngayon yung region, space charge region dun sa P-type. Yung negative terminal naman dyan ay mag-attract ng positive holes. Kaya na nandito, hihilain niya papunta dun ang tawag dito dun sa separator. Okay? So, kakapal ngayon yung space charge region ninyo. Okay? So, yung depletion region ninyo ay kakapal. Okay? Ganon din ang mangyayari sa energy band diagram. So, from a bent na energy band diagram, okay, in equilibrium, apply kayo ng negative bias, lalong mabebend yung
Okay, yung energy band diagram. Ito yung applied voltage. At lalong mahihirapan na mag-conduct ng electricity. The semiconductor na material. Okay? Yes. Yes. Darating tayo doon. Okay. So tignan muna natin anong magandang tawag dito in a practical sense, ano ang pwede nating pagbasihan para masabi natin na nag-work itong device na ito. Okay, now ang PN junction, ang device na merong PN junction, ang tawag diyan sa device na yan is a diode. Okay. Diode. Okay? So, yan ang itatawag natin sa PN junction from now on kasi mas maikling sabihin. Okay, diode. At saka nga sa electronics, yan, pumunta kayo sa electronics store, hindi kayo makakabili ng PN junction. Okay, pero makakabili kayo ng diode. Okay? So, ito yung ito yung symbol ng diode. Positive terminal, Positive terminal, nakalagay na nga na positive eh. Positive, hindi, tama to. Positive terminal, negative terminal. Ito yung P, yan yung N type. Pero ito, dyan yung i-apply kasi dyan yung i-apply yung battery. Diba? So in other words, ganito siya. Okay, kaya may positive dyan tsaka negative dyan. Okay? So yan, ganitong configuration is the forward bias configuration. Okay? Okay? So, yan. So, Shockley yung tawag din sa configuration. Okay. Bago natin pag-usapan yan, ano bang itsura ng diode? Ganyan ang itsura ng diode. Nakakita na ba kayo ng ganyan? Sa lab? Nasaan na ba kayo sa lab? Okay. Paano kayo nag-experiment ng filters? RLC? RLC, tapos may oscilloscope? RC lang. Tapos may function gen. Tapos oscilloscope. Function gen, so tinitignan niyo yung frequency. Okay. Sige. Paano niyo minomodel? Paano niyo minomodel yung experiment niyo? Yung paano magkakaiba? Depende sa? So halimbawa, anong task yung binibigay sa inyo? Sample ng isang task. Sa medical service, gumawa kami ng ECG filter, ng filter ng above frequencies. Pero basically, RC siya. Yung iba? Medyo electromagnetic. Pero basically, RC pa rin siya. RLC or RC? Wala. May inductor dun. Anyway, baka sabihin nyo sinungaling si ma'am. Pero regardless kung anong application yan, minomodel nyo pa rin yung RC na, di ba? Kasi may experiment kayo eh. Di ba? So, anong ginagamit nyo pang model? Anong app? Yung may forecast. Forecast sa simulation. Shoot. Ano pangalan ng app? Forecast circuit simulators. Nasa search sa Google.
Kailangan nyo talagang gumamit pa ng ganong application? Hinanap niyo ba yun? Ito yun yung sinabi sa inyo na gamitin. Ginagamit ni Sir Alamin sa kasi. Pero RC circuit lang yun eh. Napaka-straightforward nung RC na ano, na RC na equation. 'Di ba? 'Di ba? At pwede nyo gawin sa MATLAB, hindi pa ba tinuro sa inyo kung paano gagawin sa MATLAB? Sa MATLAB, 3 clicks lang yan. 1, 2, 3. Dilitaw na yung filter ninyo. Sa 3 types ng plot. Body plot, Nyquist, at saka, ano. Di pa tinuro sa inyo yung mga ganun sa lab? Anyway, sige. Anyway, ito yung itsura ng diode. Yung linya na yan na may gray, okay, ang tawag, yan yung P-side. Okay? So, yan yung P-side na material. Okay, yan. So, itong linya na may gray, okay, so yan yung P-side. Okay. Tapos dito, yan yung N-side ng diode. Okay? So, anode at saka cathode. Kaya K yan kasi kinuha ko to sa isang German yata na site. So cathode. Okay, and then may iba-ibang klaseng diodes. Babalikan natin itong slides na ito mamaya-maya. At dun masasagot yung tanong ni ano, tanong mo. Tanong ni Inir. Inir, no? May nickname ka ba? Inir? Kapatid mo, ano mga pangalan nila? Nisa? Paano naisip yung pangalan mo? Yung ano ko lang ni Mama sa kanya. Si Mama po kasi nito. Doon ko nang galing yung bigyan. Okay. Hindi ko yan nare-release. Hindi ko yan nare-release. Galing ah. May siyam na buwan silang pag-isipan yun eh, no? Hello. Bakit 2 taon? Sila nagpapa. Regardless kung anong gender nung ano, in-year talaga ibibigay nila. Pag nalalag mo lang sana, pati nila sana. Kala ko yung pangalawa, ano eh, IFAR. Hindi pala. Sa evaluation ko, iisa lang yung magsasabi na tuwan-tuwa siya sa jokes. Sino kaya yun? Okay. Now, how do we characterize a diode? Or actually, any device, any electronic device, paano natin kinakarakterize ang kahit anong electronic device? We use what's called a current voltage characteristic na curve. In other words, you apply voltage, then you measure the current. Or vice versa. You apply current, then you measure yung output na voltage. Ang end result is a current voltage diagram. Current yung y-axis, voltage yung x-axis. Sa resistor, ano ang itsura ng IV curve? Pag resistor, ano sa tingin niyo ang itsura ng IV curve? Linear, pero anong klaseng, paano orientation? So diagonal, di ba? More diagonal pero not ano, may iba-ibang angle. Okay? So sloping yung ano. Okay, so kung ano man yung slope nung line sa IV curve corresponds to anong characteristic ng resistor? Yung slope ng IV curve corresponds to ano? No, not resistance. Yung slope ng IV curve ng isang resistor corresponds to what? Ano ang alam yung equation na
Pinagbabasehan nyo. Kasi IV curve naman to, di ba? V is equal to I, conductance, inverse resistance. Yung slope ng IV curve is conductance or inverse resistance. Okay, kasi I versus V, di ba? I versus V is 1 over R. Or yung conductance. Okay, so the higher the slope, mas conductive or mas resistive? Pag mas mataas yung slope ng line, mas conductive o mas resistive? In other words, ito, halimbawa yan, ang taas, ito, mataas yung slope niyan. I-compare mo with this one. Alin sa curve? Curve 1 or curve 2? Yung mas mataas yung conductance. One or two? 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 Mas mataas conductance yung tinatanong ko. One? Yung iba sa inyo nagaganyan, ano? Parang nakikita ko lang one, tapos bigla kayong... One or two yung mas mataas yung conductance? Two. Kasi tignan nyo, ito lang ang logic dyan. Apply lang kayo ng konting voltage, ang laki na ng current. Diba? Konting voltage, tataas ulit yung current. Pero sa sa line 1, kailangan nyo mag-apply ng malaking voltage to get, pwede pala yun. Ngayon ko lang discover yun Okay. Kailangan nyo malaking voltage para sa maliit na current. So yung 1 is more resistive, yung line 1 is more resistance, mataas yung resistance pag mababa yung slope, or mataas yung conductance pag mataas yung slope. Okay? Okay. Magandang ma-review yung mga yan kasi titignan natin ngayon yung IV curve ng diode. Now, yung IV curve ng diode looks like this. Okay. So yung zero level nandito. Yung zero level nandiyan dyan. So anything to the right ay positive at anything to the left ay negative. So ibig sabihin, pag naglagay kayo ng voltage na nandito, positively biased siya or forward bias. Okay, at pag naglagay kayo ng voltage na nandito, sa level na yan, negatively biased or reverse bias. Okay, so dun muna tayo sa... Ay, saan galing yun? Dami kong nadi-discover na Hindi ko alam kung paano lumitaw yun. Basta lumitaw na lang. Dun muna tayo sa positive. Sa forward bias. Okay, so from 0, ano na naman ginawa ko? Kasi yan. From 0, okay, forward bias tayo, di ba? So ganito ang itsura ng forward bias. Yan ang itsura ng forward bias. Yung positive terminal, ilalagay nyo sa anode. Di ba? A. At yung negative terminal, ilalagay nyo sa cathode. Di ba? Okay. Okay? So, from 0, okay, taasan nyo yung voltage ng konting-konti lang, yung current halos wala. Okay? Tapos taasan nyo pa further, okay, yung current mababa pa rin. Until such time, until such voltage, okay, na bigla na lang tataas yung current. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng mga linya na yan? First, meron ka nung ideal na diode. Sa ideal na diode, pag 0, walang current. Pero maglagay ka na ng konting-konting voltage lang, biglang tataas yung current. Infinite na actually yung current. Ideally. Okay? Now, yung Shockley equation, yung ganyan, okay, yung kulay blue, describes yung kulay blue na behavior. Na, once you apply voltage at this level, saka lang siya magkakaroon ng very high na current, pero hindi infinite. Naintindihan niyo kung bakit hindi infinite? Bakit infinite yung current dito? At bakit dito hindi infinite yung current? Kailangan marunong kayo magbasa ng IV curve.
But kung nasabi na yung red curve ay infinite, yung current, at yung blue curve ay hindi infinite. Actually, yung pink at saka yung green, hindi yan infinite. Finite yung current niya, pero extremely high na conductance or very, very low resistance. Kasi diretso. Tignan niyo yung yung slope ng red line. Vertical. In other words, 'di ba? Ano yan, 'di ba? Yan, Ohm's law. In other words, kahit zero or very, very small na voltage, meron ka ng mataas na current, 'di ba? So infinite siya. Okay? Pero kung meron siya slope ng konting-konti lang, finite na yung kanyang resistance or yung conductance. Right? Okay, so yan. So itong tatlo, meron siyang finite na resistance or conductance. Okay, kasi meron siyang slope. Okay, pag Shockley yung kulay blue, yung green, yung Shockley plus the series resistance, ay hindi, yung pink, ano lang pala siya, reference lang yung pink. So ito. Okay, so yung blue at saka yung green lang yung ano dyan, yung importante. Okay, so yung blue ay Shockley at yung green ay Shockley plus series resistance. Naintindihan nyo naman yung series resistance, ano? Ibig sabihin, yung diode ninyo is modeled as, tawag dito, as a device na merong resistance. Internal resistance. So, internal resistance. Okay? Saan galing yung resistance ng blue curve? Kung meron kang internal resistance na ganyan, saan galing yung resistance ng blue curve? Ito yung model ng Shockley. Ayan, oh. Asan ang resistance dyan? Na nagbibigay ng slope sa blue curve. Ha? Sa depletion region? Ano yung R? Ano yung internal resistance? Anong origin ng internal resistance? Para masagot yung tanong na yan, kailangan nyo magbasa ng book. Okay? Okay? Alam niyo naman kung anong book, no? Available yan sa library. Okay, sige. Figure out nyo ha, kasi nung malay nyo, baka lumabas sa exam. Ay, malakas ko bang sinabi? Sinabi ko ba out loud? Okay. Okay, now ano tong VF na yan? Okay. Ano yung ibig sabihin ng VF na to? Best friend. Ito ay iba't ibang curves dahil sa iba-ibang materials. Yung germanium, okay, ay yung A na curve, B silicon, C gallium arsenide, D gallium arsenide phosphide. Actually, hindi ko alam kung anong tawag talaga. Gallium indium nitride. Okay? Yan yung mga curves nila. Ito yung band gaps ng bawat isa sa mga materials na ito. From this example, ano yung ibig sabihin ng VF? Yung hindi Fermi energy level.
Hindi. Ito yung applied voltage niya. Yan. Yung buong level niya yung applied voltage. Hindi, ganun din yan. Forward voltage is yung VFI. Well, kung titignan nyo ito, at saka yung mga curves na yan, you can actually estimate yung band gap based on these curves. Right? Right? Okay. So yung VF is somewhat related to the band gap. So how do you estimate yung VF? Kukunin nyo itong straight edge. Ay, hindi ba? Okay, sige. Tapos, ipoproject nyo yan sa x-axis. Ito yung zero level. Yan yung zero level. So, itong point na to, okay, yan yung VF. Ito rin, kunin nyo itong straight na edge. Project nyo yan sa x-axis. Yan yung VF. Okay? So, ganun. Ito. Yan. So, anong VF dito? Ito 0.5 electron volts. Ito 0.9. Ito ay around 1.4 plus, di ba? Ito ay 1.7. Tapos ito, okay, nasa around 2.6. Okay, ito yung zero level. Ayan yung zero level. Sa? Hindi, yun yung zero na walang voltage. Zero current, sorry. Y-axis yun, zero current. Okay, so 2.6. So, yung VF na yan, okay, you can actually use to estimate yung band gap. And kung titignan nyo, yung difference lang is about 0.2. Diba? Right? Right? So yung very rough na interpretation for VF is the band gap. Okay? From the current voltage characteristics. Now, hindi ko alam kung gagawin niyo yung experiment na yon, pero alam niyo ba kung anong LED? Light emitting diode, di ba? Now, ang light emitting diode ay surprise diode pala siya. Kaya nga siya tinawag na light emitting diode. Kasi diode siya. Diba? So meron din siyang PN junction. Pero you don't apply, well, you can apply electrical voltage. You apply electrical voltage para umilaw siya. Diba? Para sumindi. And yung current voltage characteristics ng LED is exactly this. Well, not in the numbers, right? Pero one experiment that you can do is kuha kayo ng iba-ibang kulay ng LED. Okay. Tapos kunin niyo yung current voltage characteristics, makikita niyo iba-iba yung voltages. Kasi nagko-correspond yun sa band gap ng bawat kulay. So you'll definitely know na itong color na to ay ganito yung band gap, yung color na to ganito yung band gap, and so on and so forth. Okay? Okay. Sige, so hanggang dyan lang muna tayo. And we'll continue with this